Let's take a look at the situation at Manila Cathedral. Mobile journalist Merimon Reyes is now on the ground with the latest. Hey Merimon, tapos na ba yung misa para kay Pope Francis? Magandang umaga sa inyo. Yes, katatapos lang nitong Mass for the Eternal Repose of Pope Francis, ang kilalangan natin bilang si Lolo Kiko, kung saan inalala kanina yung pagiging mapagpakumbabang tao ni Pope Francis at kung gaano siya nagsilbing inspirasyon sa lahat ng mga tao. Isa rin sa pinakatumatak talaga is yung pagbisita niya nga dito sa Pilipinas, wherein in 2015 nag-hold din ng Mass dito mismo sa Manila Cathedral si Pope Francis at nakipaghalubilo sa mga kapatid natin, nandito man daw sa Maynila o yung mga pinuntahan niya, lalong-lalo na yung mga naging biktima nga ng Typhoon Yolanda. At ayon kanina kay Manila Archbishop Reverend Father Jose Cardinal Advincula, mas maganda raw na bukod dito sa pag-grieve kay Pope Francis sa kanyang pagkamatay, gamitin daw siyang inspirasyon para ipagpatuloy yung paggagawa ng good deeds, pagtulong sa kapwa natin mga Pilipino at mas lalo daw isa puso ang pagpapractice ng pagmamahal sa kapwa-tao. Yes, Merimon, of course, ang tanong dyan is what other activities na mga hindi nakapunta dyan, mga Catholic faithful sa Mass na yan, are there other activities na pwede natin ma-expect na mapuntahan? Yes, kahapon kasi nagkaroon ng 13 minutes ng tolling of bells to honor yung mga kataon ng Papal See ni Pope Francis. Pero parang ngayong araw, bukod doon sa mga misa na isasagawa, meron ding candle lighting mismo doon sa isang bahagi ng Manila Cathedral para sa mga gustong mag-alay ng kanilang mga dasal, panalangin, magsindi ng kandila o kaya naman ay mag-alay ng bulaklak para kay Lolo Kiko. Yes, naglabas ba, Merimon, ng mensahe si Cardinal David? Kasi alam natin si Archbishop of Manila, usually may statement yung mga cardinals na yan sa area of jurisdiction niya. Yes, so far yan yung pinaka-inaabangan pa natin at titignan din nga natin ngayon kung magkakaroon tayo ng pagkakataon na makausap si Archbishop Advincula para rin makuha kung ano nga ba ang plano ngayon ng kanyang diocese, ano ang plano ng laity ng mga kaparian dito sa Maynila. Kasi for sure, pagkatapos nitong araw na to ay magiging busy na sila at pupuntahan din natin mamaya ang CBCP dito sa Intramuros para rin makita pa kung may ibang impormasyon pa tayong makukuha. Lalong-lalo na pagkatapos ng 9 days ng briefing sa pagkamatay nga ni Pope Francis, inaasahan na natin ang pag-elect sa bagong Santo Papa. Of course, sorry, I'd like to ask, yung papal nuncio kasi, di ba, naka-reside ata sa Intramuros yan. May statement ba siyang dinabas sa passing ni Pope Francis? Yes, kanina nandito rin mismo si Archbishop Charles Brown, kasama siya na nag-preside din ng misa ngayong araw. Pero bukod kasi dito, ang narinig natin kanina ay si Reverend Advincula at isa pa nga sa kanilang dinadama talaga sa ngayon, kaya wala pang masabi na impormasyon tungkol sa sunod na gagawin ng simbahan ay dinadama nila itong pagkamatay talaga ni Lolo Kiko. At ang maganda raw talaga sa ngayon muna, alalahanin kung ano nga ba yung naging papel ng Santo Papa sa simbahan, sa mga kapatid nating Katoliko at ano nga ba yung susunod pang dapat na gawin, lalo pa na nabigla ang mga tao sa pagkamatayan ni Lolo Kiko. Pero so far wala pa tayong nakukuhang statement mula kanila Archbishop Charles Brown nor sa Archdiocese of Manila. May mga nakausap ka ba ng mga deboto dyan tungkol sa kanilang nararamdaman sa pagpanaw nga ni Pope Francis? Yes, nakausap natin sila Sister Apple, sila ang mga lekom na nandito mismo assigned sa Manila Cathedral, pero galing sila sa Our Lady of Loreto Parish sa Sampaloc, Manila. At isa sa pinaka-naalala nga nila, nung nandito 2015, lahat ng kung anong kailangan daw nilang gawin para sa araw na yun, nung buwan ng January, isinantabi nila para abangan kita daw talaga ng personal itong si Pope Francis. At bukod dito, ang nasabi nga nila, nakakakilabot daw na makita, marinig na magsalita ng personal itong si Lolo Kiko. Dahil doon daw nila naramdaman yung embodiment talaga ng isang Diyos na direktang nakikipag-interact sa mga tao. Kaya itong araw na ito, dahil nga Easter Tuesday, supposedly masaya na araw ito kasi nga muli pagkabuhay ni Jesus, pero naramdaman daw nila yung lalo pagiging malungkot ngayon kahit na Easter Tuesday dahil nga sa bigla ang pagkamatay ni Lolo Kiko. Yung iba nga lang sabi sayang kasi may mga nakausap din tayo dito na mga turista at sabi nila pupunta daw sila sana ngayon ng Europa para mapuntahan itong si Pope Francis, pero dahil nabigla sila at nandito pa sila ngayon sa Pilipinas, hindi raw nila alam kung paano nila haharapin yung pagpunta nila mismo sa Vatican, knowing na yung inaabangan nila pupuntahan nilang Santo Papa hindi nila maabot ang buhay.
Again, siguro paalala lang natin sa ating mga deboto kung anong oras ulit yung mga misa dyan para kay Pope Francis. And kung meron bang live streaming ito para dun sa mga devotees din na hindi makakapunta ng personal dyan sa simbahan. Yes, so far bukas buong araw ang Manila Cathedral para sa mga gustong mag-alay ng kanilang bulaklak, magsindi ng kanilang kandila at mag-offer ng kanilang mga dasalin, hindi lang para sa eternal repose po of Francis, pero para sa kanila rin daw mga dalangin at hibik ng puso. Lahat naman ng mga misa na isinasagawa at mga prayers na gagawin sa mga susunod na araw ay naka-livestream din sa official social media pages ng Manila Cathedral. At kung gusto raw na sumali sa mga ito o mag-volunteer para sa mga susunod pang aktibidad na may kinalaman dito sa pag-honor kay Lolo Kiko, maaari naman daw silang kumontak sa social media pages ng Manila Cathedral. Alright, thank you for the updates, mobile journalist Merrimon Reyes.